tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang komprehensibong ulat ang ating tututukan ngayon tungkol sa mga pinakahuling kaganapan at patuloy na umiinit na tensyon sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Dalawang magkahiwalay ngunit magkaugnay na krisis sa seguridad ang sabay na yumanig sa rehiyon nitong mga nakalipas na oras na lalo pang nagpapataas sa pangamba ng buong daigdig. Una rito ang naiulat na eksaktong pag-atake mula sa himpapawid ng militar ng Israel sa katimugang bahagi ng Lebanon na nagresulta sa pagkasawi ng 7 individual batay sa opisyal na tala ng Pambansang Ahensiya ng Balita ng Lebanon. Naganap ang pag-ataking ito sa gitna ng tumitinding palitan ng putok sa kahabaan ng Hilagang Hangganan. Kasabay nito, muling sumiklab ang matinding tensyon sa West Bank dahil sa nagpapatuloy na armadong pagkakatunggali at sa matagal nang sinusuring kakulangan ng aksyon laban sa karahasan ng mga Israeli settlers sa mga pamayanang Palestinian. Ang lumalalang hidwaang ito sa lupa ay lumilikha ng panibagong hamon sa seguridad na ayon sa mga taga-subaybay ay hindi lamang nakasalalay sa personal na pamumuno ni punong ministro Benjamin Netanyahu. Sa ating pagsusuri ngayon, tatalakayin natin ang bawat anggulo ng formal, balanse at walang labis na pagpapasidhi upang lubos ninyong maunawaan ang tunay na bigat at konteksto ng mga kaganapang ito. Layunin nating himayin ang bawat datos mula sa mga opisyal na ulat upang mabigyan kayo ng malinaw at maaasahang impormasyon. Hindi na bago ang hidwaan sa rehiyong ito, subalit ang sabay-sabay na pagputok ng krisis sa magkakaibang larangan ay nagpapakita ng isang mas mapanganib na yugto ng kawalan ng katatagan. Mula sa mga eksaktong pag-atake sa magkabilang panig ng Hilagang Hangganan hanggang sa panloob ng mga armadong pagkakatunggali sa West Bank, malinaw na magkakaugnay ang takbo at estratehikong epekto ng bawat insidente. Ang bawat pag-atake sa isang teritoryo ay nagdudulot ng agarang reaksyon sa kabilang panig, dahilan upang lalo pang maging maselan ang sitwasyon sa buong rehiyon. Para sa mga sumusubaybay mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang ating mga kababayan, ang mga lokal na insidenteng ito ay hindi lamang simpleng balita mula sa isang malayong lupain. Ang bawat paggalaw ng militar at bawat panibagong armadong pagkakatunggali sa lupa ay may direktang implikasyon sa pandaigdigang diplomasya at pangmatagalang katatagan sa buong Gitnang Silangan. Paano nga ba nakaaapekto ang mga kaganapang ito sa mas malawak na kaayusan ng rehiyon? Upang masimulan ang ating malalimang pagtalakay, unahin nating busisiin ang pinakasariwang ulat at mga nakalap na impormasyon mula sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ayon sa mga opisyal na ulat na inilabas ng National News Agency o NNA ng Lebanon, isang eksaktong pag-atake mula sa himpapawid ng militar ng Israel ang tumama sa mga pamayanan sa timog ng Lebanon. Sa paunang tala na inilabas ng NNA kasama ang Ministry of Public Health ng Lebanon, kumpirmadong 7 katao ang nasawi sa naturang pambobomba. Ganap na nawasak ang mga pinuntiryang istruktura sa lugar, dahilan upang agad na magpadala ng mga pangkat para sa pagsagip at pagbibigay ng tulong upang tugunan ang matinding pinsalang idinulot sa mga gusali. Mahalagang bigyang diin sa puntong ito na ang bilang na 7 nasawi ay direktang nakabatay sa opisyal na pahayag ng Pambansang Ahensiya ng Balita ng Lebanon. Dahil mabilis na nagbabago ang sitwasyon sa mismong lugar, marapat na iwasang gumawa ng sariling konklusyon tungkol sa pinal na pagkakakilanlan ng mga biktima, maging sila man ay mga sibilyan o mandirigma. Kinakailangang hintayin ang kompletong beripikasyon mula sa mga independenteng tagamasid tulad ng UNIFIL upang mapanatili ang integridad at kawastuhan ng ating ibinabalita. Mahalagang ganitong maingat na pamamaraan sa pamamahayag upang maiwasan ang pagkalat ng hindi pa kumpirmadong impormasyon sa gitna ng krisis. Batay sa mga detalyadong tala ng NNA, kabilang sa mga naapektuhang lugar ang mga munisipalidad at distrito sa katimugang Lebanon tulad ng Nabatye, Tyre at distrito ng Hasbaya, partikular ang bayan ng Hebarye. Gayunpaman, kailangan pa rin ng karagdagang beripikasyon at masusing paghahambing ng mga ulat hinggil sa eksaktong lokasyon, baryo, oras ng pagtama at kabuuang lawak ng pinsala sa lokal na infrastruktura. Ang mga ganitong insidente sa mga liblib na komunidad ay kadalasang nahaharap sa pagkaantala ng beripikasyon dahil sa matinding panganib sa kaligtasan ng mga tagapagtala na nasa lugar. Patuloy na nagsisikap ang mga lokal na tagapag-ulat na idokumento ang tunay na kalagayan ng mga nasirang gusali sa kabila ng banta ng mga karagdagang pag-atake.
Sa panig ng pamahalaan ng Lebanon, iginigiit ng mga lokal na awtoridad na ang pinuntiriyang pasilidad ay ginagamit para sa agarang pagtulong at mga operasyong pagsagip sa kanilang mga mamamayan. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, kabilang sa 7 nasawi ang mga voluntaryong paramedic at mga manggagawa sa agarang pagtulong mula sa Emergency and Relief Corps at Islamic Health Authority. Para sa pamahalaan ng Lebanon, ang naturang eksaktong pag-atake ay isang malinaw na paglabag sa International Humanitarian Law at Geneva Conventions na nagtatakda ng espesyal na proteksyon para sa mga tauhang medikal at manggagawa sa relief operations sa panahon ng labanan. Binigyang diin ng pamahalaan ng Lebanon na ang mga manggagawang ito ay tumutugon lamang upang magbigay ng paunang lunas sa mga nasusugatang mamamayan sa komunidad. Sa kabilang banda, naglabas din ng opisyal na pahayag ang Israel Defense Forces o IDF upang ipaliwanag ang target at layunin ng kanilang isinagawang operasyong militar. Ayon sa militar ng Israel, ang isinagawang eksaktong pag-atake ay nakatuon sa isang aktibong pasilidad militar at sentro ng operasyon. Sinabi ng IDF na ginagamit umano ang naturang pasilidad ng mga armadong miyembrong kaalyado ng Hezbollah o ng grupong Jama Islamiyah upang magplano at magsagawa ng mga banta at pag-atake gamit ang mga rocket laban sa teritoryo ng Israel. Ipinunto ng IDF na bahagi ang operasyon ng kanilang estratehikong hakbang upang alisin ang mga banta bago pa makapaglunsad ng karagdagang pag-atake ang naturang mga armadong grupo. Sa gitna ng magkasalungat na pahayag na ito, nananatiling neutral ang ating pag-uulat at hindi tayo naglalagay ng anumang motibong wala sa opisyal na tala ng bawat panig. Ang magkabilang pahayag ay nagpapakita ng magkaibang pananaw sa iisang operasyon, kung saan ang isang panig ay nagbibigay diin sa posibleng paglabag sa mga prinsipyong makatao, habang ang kabila naman ay naglalahad ng pangangailangang militar laban sa mga armadong grupo. Ang ganitong mga kaganapan ay nagpapatunay kung gaano kahalaga ang maingat na pagsusuri ng mga katotohanan sa gitna ng aktibong labanan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng paglalatag ng opisyal na posisyon na magkabilang panig, nabibigyan natin ng patas na konteksto ang bawat aspeto ng naturang insidente. Ang patuloy na pag-atake sa katimugang bahagi ng Lebanon ay nagdudulot ng matinding pangamba at ligalig sa mga residenteng naninirahan sa mga komunidad malapit sa hangganan. Dahil sa paulit-ulit na palitan ng mga gabay na misil, putok ng artilerya at mga pag-atake mula sa himpapawid, malubhang napinsala ang mga pangunahing infrastruktura tulad ng mga kalsada, supply ng kuryente, at mga sistema ng pamamahagi ng tubig sa mga bayan tulad ng Binjebil, Hiyam at Meis al-Jabal. Ang pagkawasak ng mga pasilidad na ito ay nagpapahirap sa araw-araw na pamumuhay ng mga sibilyang nananatili pa rin sa mga apektadong lugar. Ang kawalan ng maayos na kuryente at malinis na tubig ay nagdudulot ng panibagong pasanin sa mga pamilyang naiipit sa gitna ng bakbakan. Ayon sa mga ulat pang seguridad, ang lumalalang karahasan sa kahabaan ng Blue Line ay nagresulta sa malawakang paglikas kung saan mahigit 1 milyong residente sa Timog Lebanon ang nananatiling lumikas sa loob mismo ng kanilang bansa. Sa kabilang panig naman ng hangganan, 10,000 mamamayan ng Israel mula sa mga pamayanan tulad ng Kiryat Shmona ang napilitan ding lumikas dahil sa banta ng walang humpay na pag-atake gamit ang mga rocket. Malinaw na ipinakikita ng sitwasyong ito ang malawak na epekto sa mga sibilyan kung saan ang mga ordinaryong residente sa magkabilang panig ang direktang nagpapasan ng mabigat na bunga ng sigalot. Ang sabay-sabay na paglikas ng mga mamamayan sa magkabilang panig ng hangganan ay nagpapatunay na walang pinipiling biktima ang karahasan sa mga komunidad ng sibilyan. Bukod sa pinsala sa mga pamayanan, ang tuloy-tuloy na pagpapalitan ng putok sa pagitan ng magkabilang panig ay nagpapakita ng tahasang hamon sa balangkas ng United Nations Resolution 1701. Itinatakda ng naturang resolusyon ang demilitarisasyon sa pagitan ng Blue Line at Litani River sa katimugang Lebanon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad. Ipinakikita ng kasalukuyang paglala ng tensyon na humaharap sa napakalaking pagsubok ang mga mekanismong pangkapayapaan ng United Nations na naglalagay sa katatagan ng buong rehiyon sa matinding panganib. Kung patuloy na mababalay-walang balangkas ng naturang resolusyon, lalo pang magiging mahirap ang pagpapanumbalik ng kapayapaan sa kahabaan ng hangganan. Habang nagpapatuloy ang palitan ng putok sa hilagang hangganan, isa pang krisis ang sabay na lumalalim sa loob ng West Bank na nangangailangan ng masusing pagsusuri. Sa bahaging ito ng ating ulat, magsasagawa tayo ng malalimang pagsusuri sa kasalukuyang armadong pagkakatunggali at sa masalimuot na isyu ng karahasan ng mga settler laban sa mga lokal na pamayanang Palestinian.
Ang sitwasyon sa lupa ay nagpapakita ng lumalalang hidwaan na nagdudulot ng matinding pagkabahala sa mga pandaigdigang tagamasid, mga grupong nagtataguyod ng karapatang pantao at sa pamayanang pandaigdig. Batay sa datos at pagsubaybay ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs o UN-OCHA, umabot sa pinakamataas na antas na naitala ang karahasan ng mga Israeli settlers sa West Bank na may karaniwang hanggang 6 na insidente bawat araw. Kabilang sa mga insidenteng ito ang panununog sa mga tahanan at taniman ng olibo, pisikal na pananakit sa mga residente, paninira sa mga tubo ng tubig at pagnanakaw ng mga alagang hayop. Kasabay ng mga pag-ataking ito na itatala rin ng mga tagamasid ang patuloy na pagtatayo ng mga ilegal na himpilan sa iba't ibang bahagi ng teritoryo. Ang sering ito ng mga paninira ay nagdudulot ng malubhang pinsala sa kabuhayan at kaligtasan ng mga lokal na komunidad. Dahil sa tumitinding karahasan at pananakot sa lupa, iniulat ng UN-OCHA na mahigit 2,200 hanggang 3,200 residenteng Palestinian mula sa mahigit 45 komunidad ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa kawalan ng proteksyon at seguridad. Pinakaapektado sa malawakang paglikas na ito ang mga pamayanan sa Area C, kabilang ang mga komunidad ng mga nagpapastol at mga baryong Beduin na lubhang vulnerable sa mga pag-atake ng mga settler. Ang sapilitang paglikas ng mga residente ay nagdudulot ng matinding pagbabago sa demografiya at pamumuhay ng mga tradisyonal na pamayanan sa naturang lugar. Ang pagkawala ng kanilang mga lupain at tirahan ay nagiiwan ng malalim na sugat sa mga pamilyang umaasa sa pagpapastol at pagsasaka. Sa gitna ng mga marahas na pangyayaring ito, kapansin-pansin ang matinding pagkakatunggali sa pagitan ng mga settler at mga lokal na komunidad kung saan madalas na napupuna ang naging pagtugon ng mga otoridad ng Israel. Ayon sa obserbasyon ng mga taga-subaybay, may umiiral umanong pag-aatubili o kabagalan sa panig ng mga puwersang pansiguridad at tagapagpatupad ng batas ng Israel na pigilan ang karahasan o papanagutin ang mga individual na sangkot. Batay sa mga naitalang ulat, ang umiiral na kalagayang pangsiguridad sa lupa ay nagpapakita ng malaking hamon sa pagpapanatili ng proteksyon at kaayusan. Ang kawalan ng mabilis sa pag-aksyon sa mga insidenteng ito ay lalo lamang nagpapalala sa tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Upang lubos na maunawaan kung bakit patuloy na nagaganap ang ganitong pagkakatunggali, kinakailangang suriin ang mga struktural at institusyonal na salik na matagal nang umiiral sa West Bank. Hindi sapat na tingnan lamang ang isyu bilang resulta ng personal na desisyon o pamumuno ni punong ministro Benjamin Netanyahu. Sa halip na kaugat ang sitwasyong ito sa mas malawak na koalisyong pampulitika, mga umiiral na patakaran sa pamamahala, dalawang magkaibang sistemang legal at mga institusyonal na mekanismo ng Estado. Sa ilalim ng umiiral na balangkas ng pamamahala sa West Bank, dalawang magkahiwalay na sistema ng batas ang ipinapatupad sa iisang teritoryo batay sa pagkamamamayan ng bawat individual. Ang mga Israeli settler ay sumasailalim sa batas sibil at kriminal ng Israel, habang ang mga residenteng Palestinian naman ay pinamamahalaan sa ilalim ng mahigpit na mga kautosang militar. Ang pagkakaroon ng dalawang sistemang legal na ito ay nagdudulot ng malaking agwat sa jurisdiksyon, kung saan ang militar ng Israel ay sinasabing madalas na nag-aatubiling umaresto o humawak sa kapwa nila mamamayang Israeli na sangkot sa mga kaguluhan. Ang ganitong pagkakaiba sa legal na pagtrato ay lumilikha ng malaking balakid sa patas na pagpapatupad ng hustisya sa buong teritoryo. Ang paghawak at pag-iimbestiga sa mga formal na reklamo laban sa mga settler ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Samaria and Judea o SJ District Police, subalit nahaharap ang sangay na ito sa matinding kakulangan sa mga tauhan at kagamitan. Ayon sa komprehensibong datos na inilabas ng grupong Yesh Din mula sa kanilang pagsubaybay sa pagpapatupad ng batas mula 2005 hanggang 2024, lumalabas na 93.8% ng mga reklamo laban sa karahasan ng mga settler ay isinasara ng walang formal na pagsasampa ng kaso. Bukod dito, humigit kumulang 3% lamang ng lahat ng naitalang kaso ang humahantong sa formal na paghatol ng korte laban sa mga akusado. Ang napakababang antas ng pagpapanagot sa batas ay nagpapakita ng matinding institusyonal na kakulangan sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. Ang kalagayang ito ay lalo pang naiimpluwensyahan ng reorganisasyon sa pamahalaan, kung saan ang ilang kapangyarihan ng civil administration ay inilipat patungo sa settlement administration sa ilalim ni na Minister Bezalel Smotrich at Minister Itamar Ben-Gvir.
Ayon sa pagsusuri ng mga pampulitikang tagamasid, ang pagbabagong ito sa pamamahala ay nagbunga ng kapansin-pansing pagbaba ng demolisyon sa mga ilegal na himpilan ng mga settler, habang nagpapatuloy ang mahigpit na pagtanggi sa mga permit at demolisyon ng mga estruktura ng mga Palestinian. Gayunpaman, mahalagang paghiwalayin sa ating pag-uulat ang opisyal na patakaran ng Estado mula sa mga interpretasyon at kritisismo ng mga tagamasid. Mahalaga ang paglilinaw sa pagkakaibang ito upang mapanatili ang integridad at objetibong katangian ng ating pagsusuri. Ipinapaliwanag naman ng pamahalaan ng Israel at ng mga lider ng kilusang settler na ang kanilang presensya sa West Bank ay nakabatay sa mga legal na pag-aari at sa pambansang konteksto ng seguridad ng bansa. Ipinupunto rin ng mga opisyal na patuloy na kumikilos ang kanilang mga puwersang panseguridad upang pigilan ang anumang banta ng terorismo at panatilihin ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Para sa isang balanseng pananaw, kinakailangang pakinggan at timbangin ang magkakaibang posisyon ng pamahalaan, ng mga settler at ng mga apektadong residenteng Palestinian sa naturang teritoryo. Dahil limitado ang mga opisyal na dokumento tungkol sa partikular na mga probisyong legal, mahalaga ang patuloy na paghahambing at beripikasyon sa mga umiiral na batas at pulisiya ng pamahalaan bago maglahad ng pinal na paglalahad. Ang malalimang pagsipat sa mga institusyonal na mekanismong ito ay nagpapakita kung gaano kasalimuot ang krisis na nagaganap ngayon sa West Bank. Isa itong komplikadong hidwaan na kinasasangkutan ng politika, jurisdiksyon ng batas, at pamamahala sa lupa na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagsusuri ng mga eksperto. Ang lumalalang karahasan at kawalan ng mabisang aksyon sa West Bank ay nagbunsod ng sunod-sunod na panawagan mula sa mga pandaigdigang tagamasid at dayuhang pamahalaan para sa agarang pagpapababa ng tensyon, pananagutan at proteksyon sa karapatang pantao. Hayagang kinondena ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang patuloy na pagpapalawak ng mga settlement bilang salungat sa pandaigdigang batas. Ang posisyong ito ay kaayon din ng advisory opinion na inilabas ng International Court of Justice o ICJ noong 2024 kaugnay ng pananakop sa mga naturang teritoryo. Ayon sa mga pandaigdigang tagamasid, mahalaga ang pagpapatupad ng mga legal na pamantayang ito upang maiwasan ang patuloy na paglala ng krisis sa lupa. Bilang tugon sa tumataas na bilang ng mga pag-atake, nagpatupad ang ilang bansa tulad ng Estados Unidos at United Kingdom, gayon din ang European Union na mga tiyak na pinansyal na parusa at paghihigpit sa bisa laban sa mga radikal na leader ng kilusang settler at mga organisasyong nagpopondo sa mga iligal na himpilan. Layunin ng mga diplomatikong hakbang na ito na bigyang diin ang pananagutan ng mga individual na lumalabag sa batas at pigilan ang mga gawaing sumisira sa kapayapaan. Nananatili ang matinding panawagan ng pandaigdigang komunidad para sa paggalang sa mga karapatan ng lahat ng komunidad na naninirahan sa teritoryo. Kung susuriin natin ang kabuuang sitwasyon sa gitnang silangan, makikita natin na ang mga eksaktong pag-atake mula sa himpapawid sa katimugang Lebanon at ang alitan sa West Bank ay sabay na nagdudulot ng malawak na kawalan ng katatagan sa buong rehiyon. Ang sabay-sabay na krisis sa dalawang larangang ito ay nagdudulot ng matinding presyon sa kakayahan ng sandatahang lakas ng Israel. Dahil dito, nahihirapan ang kanilang militar na balansehin ang pagbabantay sa seguridad sa hilagang hangganan at ang pagpapatrolya sa loob ng West Bank. Ang sabay-sabay na pangangailangan sa iba't ibang larangan ay naglalagay sa kapasidad ng kanilang sandatahang lakas sa matinding pagsubok. Ang pagtatalaga ng maraming batalyon para sa panloob na pagpapatrolya sa West Bank ay nagpapaliit sa kakayahan ng militar na mabilis na makapagmaniobra sa hilagang hangganan laban sa mga banta ng pag-atake gamit ang mga rocket. Ang ganitong magkakasabay na paglala ng tensyon ay nagpapataas sa panganib ng maling estratehikong kalkulasyon na maaaring mag-udyok ng mas malawak at mapanirang digmaan sa buong rehiyon. Ang banta ng paglawak ng hidwaan ay maaring direktang magsangkot sa iba pang mga paksyon at bansa, kabilang ang Iran at mga kaalyadong milisya nito sa Syria, Iraq at Yemen. Kung mangyayari ang ganitong paglawak, maaaring humantong ito sa isang regional na sigalot na mas mahirap kontrolin sa pamamagitan ng anumang diplomatikong hakbang. Sa aspeto naman ng pandaigdigang diplomasya, ang patuloy na alitan at mataas na bilang ng mga nasawi at nasugatan ay naglalagay ng matinding balakid sa mga kasunduang pangkapayapaan at sa mga pag-uusap hinggil sa normalisasyon ng relasyon sa mga bansang Arabo, partikular sa mga talakayan sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia.
Hindi maaaring ipagwalang bahala sa mga diplomatikong negosasyon ang nagaganap na karahasan at mga krisis na makatao sa Lebanon at West Bank. Ang kawalan ng kapayapaan at hustisya sa mga teritoryong ito ay nananatiling pangunahing balakid sa pagkamit ng pangmatagalang kaayusan at kooperasyon sa buong gitnang silangan. Dahil dito, nananatiling nakabinbin ang anumang pagsulong sa mga kasunduang pangkapayapaan habang nagpapatuloy ang tensyon sa mga apektadong teritoryo. Sa mga susunod na araw, mahalagang subaybayan ang mga susunod na diplomatikong hakbang, kabilang ang mga posibleng sesyon o opisyal na pahayag mula sa United Nations Security Council hinggil sa pagpapatupad ng Resolution 1701 at proteksyon ng mga sibilyan. Aabangan din ng mga tagamasid ang mga pinal na pagsusuri at beripikasyon mula sa mga independenteng tagamasid tulad ng UNIFIL tungkol sa mga naging biktima at lawak ng pinsala sa katimugang Lebanon. Bukod dito, tututukan natin ang mga konkretong hakbang ng mga puwersang panseguridad at tagapagpatupad ng batas ng Israel sa West Bank, kaugnay ng pagpapatupad ng batas laban sa karahasan ng mga settler at pagresolba sa mga umiiral na armadong pagkakatunggali. Bilang buod ng ating komprehensibong ulat, kumpirmadong 7 individual ang naiulat na nasawi sa eksaktong pag-atake mula sa himpapawid ng Israel sa katimugang Lebanon, batay sa opisyal na tala ng Pambansang Ahensiya ng Balita ng Lebanon, habang nananatiling magkaiba ang pahayag ng magkabilang panig tungkol sa tunay na kalikasan ng pinuntiryang pasilidad. Kasabay nito, nananatiling isang malaking hamon ang pagresolba sa karahasan ng mga settler at armadong tensyon sa West Bank dahil sa mas malalim na pampolitika, institusyonal at legal na mga salik na lumalampas sa pamumuno ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu. Sa gitna ng mabilis na nagbabagong sitwasyon sa gitnang silangan, patuloy nating bibigyang diin ang kahalagahan ng pagtutok sa mga beripikado, patas at objetibong ulat ng walang kinikilingan. Kung naging makabuluhan at nagbigay linaw sa inyo ang ating malalimang pagsusuri ngayon, mangyaring i-like ang videong ito at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang balansing balita at talakayan tungkol sa mga pandaigdigang kaganapan. Huwag din kalimutang ibahagi ang inyong pananaw sa comment section sa ibaba tungkol sa mga kaganapang ito sa gitnang silangan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at magkita-kita tayo muli sa ating susunod na komprehensibong pagbabalita.